Mahal kong tagapakinig at taga-subaybay sa channel ni Mami Annex, lalo na sa programang Ang Liham ng Nakaraan. Hayaan niyo po ako magbahagi ng isang kwento tungkol sa isang pamilya. Pero bago ko ibahagi iyon, hayaan niyo po akong gunitain natin ang tradisyon ng mga Katoliko, ang paggunita ng mahal na araw. Ang mahal na araw ay ang paggunita kung paano tayo iniligtas ni Jesus. Kung paano niya inako ang bawat kasalanan ng mga taong tulad natin. Ang kanyang pag-ibig ay hindi niya sa salita ipinarating kundi ipinadama niya ito sa pamamaraang kailanman ay hindi natin malilimutan. Bawat hampas, bawat dugo at sugat na kanyang natamo ay pinilit niyang tiisin, maligtas lamang tayo. Bawat latay sa kanyang katawan ay pagpapahiwatig ng kanyang pagpapahalaga at pag-ibig sa kanyang nasasakupan. Ni minsan hindi natin naranasan ang ganoong pangyayari sa ating buhay. Hindi natin lubusang nadama ang ganoong uri ng pasakit. Kaunting sakit lamang nagrereklamo na tayo pero hindi natin naisip ang pinagdaanan ni Jesus para lang tayo maligtas. Masyado tayong marupok at pamintasin sa mga pinagdadaanan natin sa ating buhay. Maaari naman tayong magtiis sa kakaunting bagay o mas magiging manalangin tayo kung sakaling nanood tayo sa panahong pakiramdam natin ay nag-iisa tayo. Hindi totoong nag-iisa tayo dahil nandyan ang Diyos na nakahandang makinig, dumamay at samahan tayo sa lahat ng pagsubok. Siya ang laging gumagabay at nagliligtas sa atin sa kapahamakan. Kaya tunghayan natin ang istorya ng buhay ng isang pamilya na makapagbigay sa atin at makapulutan natin ang aral. Kaya, eto na. Ay, Melona, itigil mo nga muna yung pananahi mo. May napansin ako kay Vince na parang bakla. Sa palagay mo, Melona, bakla kaya yan si Vince? Bakla? Ay, paano mo naman nasabing bakla yung anak natin, Eugene? Eh, kamukha mo nga yan eh. At saka astig kung maglakad. Bakit mo naman nasabi na bakla si Vince? Ha? Ay, kagabi kasi, dumaan ako doon sa kwarto niya. Nakaawang yung pintuan. Nakita ko talaga na yung kurtina sa kwarto niya, ginawa niyang dress. At nakaharap siya sa salamin paikot-ikot. So anong ibig sabihin nun? Ha? Ay, hindi ako naniniwala na bakla ang anak natin. Kasi may girlfriend yan. Sigurado akong may girlfriend yan. Eh, 28 anyos na yung anak natin na si Vince. Panigurado akong may girlfriend na yan. Kaya huwag kang mag-isip ng hindi maganda. Anong bakla-bakla? Hindi bakla yung anak natin, Eugene. Ano ka ba? Kamukha mo yan, macho pa nga eh. Ay, naku kang tao ka. Ay siguraduhin lang niya na hindi nga siya bakla. Dahil baka maging kriminal ako pag nagkataon. Melona, pagsabihan mo yung anak mo at tanungin mo na rin. Kung may girlfriend ba siya, kung wala, maniniwala akong bakla nga talaga siya. Ay, tigilan mo na nga yung hindi magandang pag-iisip. Hala, nakita ako ni tatay kagabi. Kailangan ko ng plan B. Tama, tawagan ko si Jonah. Ay, naku. Magpatulong ako sa kanya. Oh my God, mapapatay ako ni tatay nito. Tawagan ko kaagad si Jonah. Sagutin mo dali. Oh my God. Hoy, Hello? Jonah! Hello? Pwede ba tayo may kausap? Bakit, Vince? May problema ka ba? Anong nangyari? Parang tense na tense ka.
Okay, sasabihin ko sa'yo pero wag mo akong burautin ha. Parang nakita ako ni tatay na nagpapasol show kagabi. Gamit ko yung kortina. Mapapatay ako ni tatay pag malaman niyang charing ako. Pwede ba magpanggap ka na maging girlfriend ko? Jonah? Ha? Oh, well, depende. Magkano? Hoy, babaita! Nag-ask lang ako ng help. Bakit kailangan magbayad? O sige, wag na lang. Bye-bye. Ibaba ko na to. Wait! Deal ako. Kumakit ko si tatay. Yes, tay. Buksan ko na yung pinto. Oh, tay. Naparito ko kayo. May kailangan ho kayo? Ay, naparito ako dahil gusto ko lang tanungin ikaw, anak, kung anong plano mo sa buhay. 28 anyos ka na, wala ka pa bang planong mag-asawa? Ha? Ay, tumatanda na kami ng nanay mo. Ay, kailangan na namin ng apo. Oh, wala ka pa bang girlfriend, anak? Ha? Ho? Meron ho akong girlfriend, tay. Ito naman, magkasing wangis tayo, tay. Tas wala akong girlfriend. Ako pa? Ipakilala ko siya sa inyo, tay. Huwag ko kayong mag-alala. Bukas, anak, gusto kong makilala yung girlfriend mo. Alam mo naman ng mga kakwire ko sa simbahan. Ayaw kong mapahiya. At ayaw kong magsabi sila na bakla ka. Kasi hanggang ngayon, wala pa kaming nakita na girlfriend mo na dinadala dito sa bahay. Kaya wag mo akong ipahiya, anak. Kilala mo ako kung paano ako magalit, hindi ba? Kaya pakilala mo sa akin bukas yung girlfriend mo. Gusto kong makilala bukas at ipakilala mo rin sa nanay mo yan. Para makilates. Okay ba? Oo, tay. Oo, sige ho. Ano? Ulitin mo nga. Magpakasal ako sa'yo? Malabo yata yan. Vinosa, hindi ako pwedeng magpakasal sa isang bakla. Ayoko nga. Bahala ka sa buhay mo. Girl, isipin mo na lang. Pag namatay na yung nanay at tatay ko, lahat ng ari-arian nila mapupunta sa akin. Okay? So, pagkasal na tayo, maging half-half tayo sa ari-arian ko. Makapagpatayo ako ng sarili kong salon. So, ano sa palagay mo? Deal? So, anong plano mo ngayon? Ha? Vinosa? Jonah, hindi mo talaga nag-gets. Pag nakasal tayo, nakita ng mga kaibigan niya na nasa church na ikinasal ako ng isang babae. So wala silang pagdudahan, di ba? Kasi matagal ko nang hiningi ang parte ko, ayaw nilang ibigay hanggat hindi ako ikakasal. So, ano sa palagay mo? Ako nang bahala pagkatapos ng kasal natin. Gusto ko nang mawala sa landas ko ang dalawang matandang yan. Sa palagay mo, dear? Demonyo ka talaga. Kung hindi ko lang kailangan ng pera na pangpagamot ko sa nanay ko, hindi ako papaatol sa isang tulad mo. Hindi ako papaatol sa mga plano mo. Sige, deal. Dahil dyan, bibigyan kita ng paunang bayad. Basta wag mo lang ako ibubuko. Okay?
Halika, Joanna. Nasa sala si tatay. Aktingan mo ng mabuti, ha? Vince! Ikaw na ba yan? Halika dito sa sala. Milona, halika. Nandito na yung anak natin, dala yung girlfriend niya. Upo kayo na mapag-usapan natin ang kasal. Gusto ko as soon as possible makakasal na kayo, ha? Excuse me ho, sagutin ko lang. Hello? Anong nangyari? Nanay ko? Ano ba nangyari? Oh my God, girl! Ba't ka umiyak? Anong nangyari? Tarantado! Bakla ka nga! Nagpapanggap kayong dalawa! Simula ngayon, wala kang manang matatanggap mula sa akin. Tarantado kang bata ka. Tay, tanggapin mo na lang kasi ako. Bakit hindi mo na lang ako tanggapin na ganito ako? Hindi kita matatanggap. Mapapatay... Ay, Eugene! Asawa ko! Tay! Mami Annex, laki kong pagsisisi ang nagawa ko sa aking mga magulang. Unang-una, napag-isipan ko sila ng hindi maganda at napagnakawan ko sila para maibigay ko lang kay Jonah upang mapagamot niya ang kanyang ina at kabayaran na rin iyon na sumang-ayon siya sa aking mga plano sa araw na iyon, Mami Annex. Kay bilis ng karma na nangyari sa aking buhay. At ngayon, isa na akong ulila dahil sumunod na rin ang aking ina sa pagkawala ng aking ama dahil sa sama ng loob. Mapatawad nawa ako ng puong may kapal, Mami Annex. Hanggang dito na lang, nagmamahal, Vince.